Klaseng mamamatay na mga ngaso. 3 araw matapos ang pagsisimula ng apokalipsis, wala si Ginang Silver Lily sa akademya. Binanggit ng interogador ng kulto, narinig kong siya ay nasa kama at hindi maganda ang pakiramdam. Madali talaga siyang magkasakit at marahil ay napagod siya sa magdamagang pag-interoga sa kanyang mga alila. May 2 babae na nagbubulungan sa likuran, ang isa ay nagsabi, sila ay baliw na mag-amo, habang ang isa naman ay nagdagdag, iwasan natin. Napakabigat ng tensyon sa paligid habang lumingon ang interogador ng kulto, isang kakaibang figura ng kapangyarihan at otoridad kay Kim Gongja. Wala rin ngayon ang prinsipe ng korona dahil sa iyo, taga-Silbi. Sa palagay ko, labis siyang nabigla, baka humingi pa siya ng pahintulot na lumiban. Napatigil si Kim Gongja, hindi inaasahang tinawag siyang taga-Silbi imbes na ang kinatatakutang soberano ng kamatayan. Pakiusap, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, sagot niya, may halong kaba sa tinig. Kumaway lamang ang interogador ng kulto, tila balewala ang lahat. Ay, pasensya na. Simula nang lumagpas sa 20% ang aking pag-synchronize, nahihirapan na akong kontrolin ang mga sinasabi ko. Napakunot ang noo ni Kim Gongja, pansamantalang nailihis ang atensyon. Agad namang kumuha ng tasa ng tsaa ang interogador ng kulto. Nakakagulat na masarap itong maalat na pulang tsaa. Gusto ko pa ng isa, taga-Silbi. Napabuntong hininga si Kim Gongja. Tinawag mo na naman akong taga-Silbi. Ngumiti ng mapanukso ang interogador ng kulto. Nga. Anong gagawin mo tungkol doon, taga-Silbi? Umupo siya ng maayos, tila naghihintay ng sagot. Hindi umatras si Kim Gongja at nagsimulang maghanda ng panibagong tasa ng tsaa. Ang paggawa ng tsaa ay isang sining. Kahit ang tanawin ng pagbuhos ng tsaa mula sa tsarera patungong tasa ay sumasalamin sa isang magandang kultura na akma sa ating batang binibini. Isang abiso mula sa sistema ang umalinggaw sa kanyang isipan, ang kasalukuyang antas ng iyong pag-synchronize ay 10%. Saglit na napatigil si Kim Gongja, ngunit sa kanyang pagkabigla ay nabuhusan niya ng tsaa ang interogador ng kulto. Napaatras ang interogador ng kulto at napasigaw. Bakit mo ako binuhusan ng tsaa, taga-Silbi? Mainit yon. Nalugmok ang aking maselan na buhok. Medyo natigilan si Kim Gongja sa kanyang reaksyon at pinagmasdan siya. Hindi iyan ang karaniwan mong reaksyon. Sigurado ka bang hindi pa nagiging gintong bulaklak ang puso mo? Sabihan mo ako kapag dumating na ang tagsibot. Nang umitid ang mata ng interogador ng kulto, at sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang buhok ni Kim Gongja, hinila siya papalapit. Nalalanta ang magnolia at pati ang buhok mo, taga-Silbi. Habang lumilipas ang oras, tahimik na sinusuklay ni Kim Gongja ang buhok ng interogador ng kulto. Napansin niyang may kakaiba. May bahagyang pagbabago sa kanyang anyo. Parang mas marami ka nang ipinapakitang damdamin ngayon, sabi ni Kim Gongja habang patuloy sa pagsusuklay. Dati, umiti ka man, parang hindi talaga ngiti. Para lang nagkukunwaring masaya. Napaisip ang interogador ng kulto bago sumagot. Iba na ba ako ngayon? Opo, tugon ni Kim Gongja habang tinititigan ang kanyang mukha. Ngayon, kapag ngumiti ka, naintindihan ko na kung bakit. Maging ito ay totoo o hindi. Tahimik siyang nag-isip. Ganun ba? Napapansin ko rin yon sa sarili ko. Soberano ng kamatayan, sa tingin mo ba ay magandang pagbabago ito? Habang pinagmamasdan ni Kim Gongja ang maliit niyang katawan, napaisip siya. Sa kabila ng itsura nito, hindi siya inosente, ilang buhay na ba ang kinitil niya? Bilang isang unang henerasyong mga ngaso na isinilang sa Bulgaria, hindi tiyak ang kanyang edad ni ang dami ng kanyang mga napatay. Sa palagay ko, ito ay isang positibong pagbabago, sagot ni Kim Gongja matapos ang ilang sandaling pagninilay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa'yo. Tumaas ang kilay ng interogador ng kulto. Anong ibig mong sabihin? Dahil ikaw ay isang baliw na mamamatay tao, bukod pa sa pagiging isang psikopata, paliwanag ni Kim Gongja, malamig ang boses ngunit kalmado. Pero hindi kita basta pwedeng alisin. Pati ang pinuno ng Black Dragon Guild na galit sa iyo, at si Sword Saint Marcus Kalenbury ay nakiusap na huwag kitang patayin. Siguradong may dahilan kung bakit kailangan mong mabuhay. Bahagyang natawa ang interogador ng kulto. May pagkaobserbante ka pa. Bahagyang kumipot ang mata ni Kim Gongja, saka tinanong ang matagal nang bumabagabag sa kanya, bakit ka pumapatay? Sa kabila ng pagiging psikopata mo, parang nauunawaan mo ang mga tao. Pilit mong inuunawa ang iba, pero bakit pumapatay ka pa rin? Itinaas ng interogador ng kulto ang kanyang tingin sa langit, tila naroon ang sagot.
Una sa lahat, gusto kong sabihin na ako ay isang taong may pambihirang kakayahan. Sandaling tumigil pagkatapos ay pinagana ang kanyang banal na teknik, paglalaho. Pinakita niyang unti-unting naglaho ang paligid. Sa pamamagitan nito, kaya kong mawala ang kahit anong bagay sa mundo. Natural, pati mga sandata at katawan ng pinaslang. Kapag hindi pumapatay ang makapangyarihan, hindi ito dahil sa ayaw nila, kundi sa hirap ng pagtatago ng ebidensya. Takot silang mabunyag. Pero ako, walang ganoong problema. Tahimik na nakinig si Kim Gong-jae, iniisip ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Nagpatuloy ang interogador ng kulto, mas mababa ang tinig habang binabalikan ang nakaraan. Magulo ang tour noon. Nariyan ang pagbabalik ng sistemang alipin, diskriminasyon sa lahi, kaguluhan, terorismo, lihim na organisasyon, mga massacre, at sagupaan ng ideolohiya. Para bang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay piniga sa isang sulyap, isang lasang matagal bago matunaw sa dila. Kung magpapatuloy iyon, tiyak na mawawasak ang sangkatauhan. Sandaling tumigil siya, parang nag-aayos ng mga salitang sasabihin. Ang maliliit na grupo militar at ang 5 pangunahing guild noon ay nakaramdam ng paparating na kapahamakan, kaya 5 sa kanila ang nagtip. Si Anastasia, ang pinuno ng Black Dragon Guild, ang unang nagsalita, magtatag tayo ng isang walang hanggang kasunduan ng hindi pag-atake. Ang kondesa, matikas at kalmado, inilatag ang kanyang mga kondisyon. Ipinapangako ko, ang aking pangkat ng mga mangangalakal ang magkakaroon ng eksklusibong karapatan sa pakikipagkalakalan sa labas ng mundo. Ang interogador ng kulto, kasing tuso ng dati, sumabat. Makabubuti kung bawat guild ay magkakaroon ng teritoryong maaari nilang imonopolyo. Iyan ang magiging kondisyon ko kapalit ng pagtulong sa pagtatakip sa mga insidenteng ito. Si Viper, may pagkamagaspang ang tinig, nagreklamo, hindi ako makapaniwalang ang pinakabaliw sa ating lahat ang siya pang pinakamapagkakatiwalaan. Pero bakit ang pait ng kape na ito? Sino nung umorder nito? Ang Sword Saint na si Marcus Calenbury, tahimik ngunit matatag, ay namagitan upang ayusin ang usapan. Hindi ko sasabihin gawin mo ang nararapat. Sa halip, sasabihin kong gawin mo ang gusto mong gawin. Sila ay nagkasundo, sabay-sabay nilang tinaas ang kanilang mga armas at nagpahayag, ngayong gabi, papatayin natin ang mga tao ayon sa ating paniniwala, pasya, at pamamaraan. Ang unang gabi ay naging malupit. 4,653 katao ang nasawi. Sa sumunod na gabi, 10,171 ang nalagas. Kinabukasan, 8,275 naman ang namatay, sinundan ng 7,412 sa ika-4 na gabi, at 23,781 sa ika-5. Sa wakas, walang nasawi sa sumunod na gabi, habang si Anastasia ng Black Dragon Guild ay naupo sa tabi ng mga nasawi, umiiyak. Nagtagpo ang kanyang mga mata at ang kay Sword Saint Marcus Calenbury, na nakatayo sa kanyang tabi, seryoso at tahimik. Nagsalita si Sword Saint Marcus Calenbury na puno ng pagsisisi ang tinig. Akuin ko ang buong responsibilidad at magbibitiw ako. Kailanman ay hindi natin pag-uusapan ang insidenteng ito muli. Lahat sila ay nakibahagi sa massacre, lubos na alam na hindi ito dapat nangyari. Kamuhiin ko kayong lahat sa natitirang araw ng aking buhay, at higit sa lahat, kamuhian ko ang aking sarili, deklarasyon ni Sword Saint Marcus Calenbury habang siya'y lumalayo, tinatanggal ang kanyang helmet. Nagpatuloy ang interogador ng kulto sa pagmumuni-muni, lumilipad ang isip patungo sa bakanteng posisyon ng pinuno ng Vigilante Guild na dati hawak ni Sword Saint Marcus Calenbury. Simula noong araw na iyon, nanatiling walang laman ang posisyong iyon, anya. Ang banal na kabalyero ang pumalit pero nagsisi siya. Ako? Hindi ako nagsisi, ang mga sakripisyo ay kailangan. Pero ngayon, nagtataka ako, baka naapektuhan na ng aking lumalalim na pag-synchronize kay Ginang Gintong Bulaklak ang aking iniisip. Pumapait na ang mga kaisipan ko. Tumingin siya kay Kim Gong-jae, ang soberano ng kamatayan, na ang tono ay tila puno ng salungatang damdamin. Kung ikaw sana ang naroon noon, baka iba ang naging takbo ng lahat, dugtong niya, sabay tingin sa langit. Paano ninyo natitiis ang mga damdamin na ito, ang walang katapusang paano kung nabumabagabag sa inyo? Paano ninyo kinakaya ang lahat? Tagasilbi, hindi ito maganda. Nais ko nang manatili sa mundong ito. Isang sistemang abiso ang lumitaw sa ulunan ni Kim Gong-jae, tanda ng kasalukuyang antas ng pag-synchronize sa kanyang karakter. Napagtanto niyang baka hindi na niya magawang patayin ang interogador ng kulto dahil sa pagsisising nasa kanyang kilos. Binibini, sigaw ni Kim Gong-jae, tinatawag ang interogador ng kulto habang binabanggit ang pagdating ng tagsibol.
Sumagot ang interogador ng kulto sa mapaglarong tono, maganda ang tagsibol, tagasilbi. Tayo ba'y maglalakad-lakad? Nagulat si Kim Gong-jae sa biglaang pagbabagong iyon ng tono. Tumawa ng malakas ang interogador ng kulto, at nang aasar na sinabi, soberano ng kamatayan, mukha kang patay na pagod. Hawak ang ulo sa pagkabigla, sinaway siya ni Kim Gong-jae, hindi mo dapat ginagawang biro ito. Ay, pasensya na, tugon ng interogador ng kulto na may bagong mapagbirong ugali. Mula nang maramdaman ko ang mga damdaming ito, naging palabiro na ako. Tumaas ang pag-synchronize ko ng 1% dahil sa pag-uusap na ito. 32% na ito ngayon at baka lumampas pa ng 50% bukas. Ganyan na ako kaadik sa damdamin. Ako ang pangunahing tauhan ng apokalipsis na ito. Sa isa pang tagpo, kumatok si Kim Gong-jae sa pinto, inaalala ang hiling ng interogador ng kulto na iligtas siya mula sa pagkalunod sa damdamin. Pagpasok niya sa silid, nadatnan nilang abala si Ginang Silver Lily sa mga papeles. Ibinahagi ni Kim Gong-jae, ipinapaabot ng Ginang Gintong Bulaklak ang kanyang pagbati para sa iyong kalusugan. Pagharap sa interogador ng kulto, nangako si Kim Gong-jae, gagawin ko ang iyong hiling. Tumayo si Kim Gong-jae sa harapan ng opisina ni Ginang Silver Lily, marahang kumatok. Pagpasok niya, napaisip siya kung si Ginang Silver Lily nga ba ang susi sa paglutas ng apokalipsis. Ipinapaabot ng Ginang Gintong Bulaklak ang kanyang mainit na pagbati niya. Habang nag-aayos si Ginang Silver Lily ng mga papeles at liham sa kanyang mesa, hindi maiwasan ni Kim Gong-jae na mapansin ang halo-halong damdamin sa kanyang kilos. Mula sa kanyang tindig ay mararamdaman ang pag-ibig, selos, at pagtitimpi. Sa kabila ng kanyang arogansya at ugaling mapangangkin, naisip ni Kim Gong-jae kung maaari ba itong gamitin upang wakasan ang apokalipsis. Bigla na lamang kinuha ni Ginang Silver Lily ang isang hourglass at nagpahayag ng 15 minutong pahinga para sa kanyang mga kawani, saka pinauwi ang lahat mula sa silid. Nagtagpo ang tingin nila ni Kim Gong-jae mula sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit, saka sinabi, narinig kong nagkasakit ka, ngunit mukhang malusog ka naman. Ikinalulugod kong makita kang maayos. Baka hindi halata, pero ako pa rin ay isang estudyante, tugon niya. Kung gusto kong laktawan ang klase upang ituon ang pansin sa tunay na trabaho, kailangan ko ng magandang dahilan. Ngunit, sa kabila ng aking itsura, malayo ako sa pagiging malusog, dagdag niya habang tumitingin sa isang liham. Bumalik ang kanyang atensyon kay Kim Gong-jae. Matalas ang iyong mata, agad mong nahuli ang mga espiya sa ating hanay. Ang gumanap ngayong pagkakataon ay tila matalino, isang biyaya para sa imperyo. Kung hindi ka ganoon katalino, hindi kita haharapin. Napatigil si Kim Gong-jae, tila naguguluhan. Patawad, tanong niya, naghihintay ng paglilinaw. Nagpatuloy ang ginang ng pilak na liryo, akala ko matalino ka, pero tila may mga bagay kang hindi naiintindihan. Ito na ang aking 14 na ikot, pero 10 araw lamang ng aking buhay ang naulit. Ang pagkikita ko sa isang tulad mo ay ang 13 para sa akin. Lumabas ang isang abiso mula sa sistema, nagpapahiwatig na ang pusong nababalutan ng pilak ay nanonood. Tinanong ng ginang ng pilak na liryo, ilan na ang ikot mo? Napako sa gulat si Kim Gong-jae sa tanong, at napansin ng ginang ang kanyang reaksyon. Ayon sa hitsura mo, ito ang una mong beses, sabi niya. Wala bang paliwanag ang konstelasyong nagpadala sa'yo? Napakakakaiba. Karaniwan, nagpapaliwanag muna sila bago ipadala ang kanilang apostol. Apostol, ulit ni Kim Gong-jae, litong-lito. Umiling ang ginang ng pilak na liryo. Wala ka talagang alam, ano? Hinugot niya ang isa pang hourglass mula sa drawer. Aling konstelasyon ang nagpadala sa'yo? Si Mucha. Trigon Star. Hishimit. Krits. Nasaro. Faiskmer. Kaninong kinatawan ka? Sumagot si Kim Gong-jae, isang tagapagtala mula sa isang sulok ang nagpadala sa akin. Si Humustra, tanong ng ginang ng pilak na liryo. Totoo ba talaga iyang pangalan niya? Si Humustra. Totoo ba iyang pangalan niya? Balik tanong ni Kim Gong-jae, nang ayoy interesado na. Wala ba siyang ipinaliwanag sa'yo? Tanong niya. Napagtanto ni Kim Gong-jae na alam ng ginang ang mga tunay na pangalan ng mga konstelasyon. Ginagawa ng tagapagtala ang lahat para hindi masangkot sa katapusan ng mundo, paliwanag ni Kim Gong-jae. Inaasahan niyang kami mismo ang mangalap ng impormasyon, hindi niya ito basta ibinibigay. Ang katapusan ng mundo, ulit ng ginang, na may bahagyang pagkakakilala sa tinutukoy. Nilinaw ni Kim Gong-jae, ito ang tawag ng tagapagtala sa isang mundo na nawalan ng hadlang dahil wala na itong konstelasyon. Tumigil sandali ang ginang ng pilak na liryo, tila pinag-iisipan ang narinig.
Sino ba siya para pangalanan ang mundo ng iba, bulong niya. Katapusan niya siguro ito, pero hindi ko basta-basta ipagkakaloob ang aking kaluluwa. Napakunot ang noo ng ginang, tila may napagtanto. Hintay, hindi mo ba sinapian ang tagapaglingkod ni Ginang Gintong Bulaklak para habulin ang aking kaluluwa? Ang tingin niya kay Kim Gongja ay parang sumusuri ng kaluluwa. Umiling agad si Kim Gongja bilang pagtanggi sa kanyang hinala. Tahimik ang silid habang tumunog ang hourglass bilang hudyat ng pagtatapos ng oras. Walang salita, kinuha muli ng ginang ang isa pang hourglass. Tignan mo, tagapamahala ni Ginang Gintong Bulaklak, sigaw niya. Pakiusap, tawagin niyo akong Kim Gongja. Iyan ang tunay kong pangalan, magalang na hiling ni Kim Gongja. Ayaw ko. Ang lakas ng loob mong ipatatawag ang tunay mong pangalan, mariing sagot ng ginang. Sisihin mo ang sarili mo sa pagsapi sa katawan ng isang tagapaglingkod at hindi ng isang maharlika. Sa anumang kaso, nauunawaan kong ang kasalukuyan mong kalagayan ay tulad ng isang blankong papel. Wala ka pang natatanggap na malinaw na gabay. Na-curious si Kim Gongja. Ano ang clearing guideline? Ipinaliwanag ng ginang ng pilak na liryo, ito ay tulad ng ganito. Mahina ang ginang ng pilak na liryo sa sikat ng araw. Mahina ang kanyang panlasa, kaya gusto niya ng pagkain na may malalalim na lasa. Mahilig siya sa mga puting bulaklak, pero sawa na siya sa mga liryo dahil sa dami ng natanggap niya noon. Iyan ang mga gabay na dala ng mga apostol noong aking ika-6 na pag-ikot. Isa siyang praktikal na tao at mas gusto ang mga usaping may kinalaman sa politika, diplomasya, at pera. Ibinunyag ng ginang na ipinadala si Kim Gongja ng isang konstelasyong kilala bilang Mahos. Namangha si Kim Gongja sa pagkadiretsyo ng pamamaraang ipinalabas para malutas ang mundong ito. Ikinuwento ng ginang, napaka-absurdo na inagaw ko sa kanya ang dokumento matapos kong basahin. Sumisigaw siya habang namamatay sa aking mga kamay. Sinigaw ni Mahos, bakit hindi gumana gayong sinunod ko ang mga gabay sa letra? Parang pakiramdam niya ay siya ang naloko. Pero ako talaga ang naloko. Paano magkakaroon ng gabay para sa puso ng isang tao? Lumabas ang abiso mula sa sistema na nagpapakita ng pagkadismaya ng ginang ng pilak na liryo. Minamaliit niyo kung ano ang kayang gawin ng puso, patuloy niya, puno ng sama ng loob. Kung nais niyong makuha ang puso ko, dapat harapin niyo ito ng tapat at direkta. Pero kayo may daladalang mga gabay. Mga tagapaglingkod, bulok sa pinakaloob. Tumango si Kim Gongja, nauunawaan ang lalim ng kanyang hinanakit. Ibinaba ng ginang ang tasa ng tsaa at nagsabi, mukhang maaari tayong magtagpo sa isang punto. Nirerespeto kita, hindi lamang dahil sa talino mo, kundi dahil itinuturing mong tao ang mga tao sa aking mundo. Talaga? Hindi ba't natural lamang yan? Sagot ni Kim Gongja, nagtataka. Maraming halimaw na hindi man lang umaabot sa pamantayang yan, balik ng ginang. Mga hayop na hindi nakikita ang tao bilang tao pero naglalakas loob magpakatao. Nakakainis sila. Tumingin siya sa mesa at itinuro ang ilang bagay. May ibig sabihin ba ang mga ito sa'yo? Tanong niya, matalim ang titik. Iniwas ni Kim Gongja ang kanyang mga mata. Marami ka na bang nakilalang ganyan? Tanong muli ng ginang, palalim ng palalim ang tono. Umuulit na naman ba? Isa na namang abiso ang lumitaw, tanda ng kanyang pagsusuri. O baka naman, dagdag pa niya, may nakita ka na ring iba sa ganung paraan. Hindi mapigilan ni Kim Gongja ang pakiramdam na parang nababasa ng ginang ng pilak na liryo ang kanyang mga tunay na damdamin. Pero kahit ganon, panimula ni Kim Gongja, nais ipahayag ang sarili. Hindi mo ba ako hinusgahan agad dahil lang sa katawan na sinapian ko, isang tagapaglingkod at hindi isang maharlika? Hindi ko nahahayaang ikaw ang magkontrol ng usapang ito, determinadong naisip niya. Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, ganyan ka ba kaapektado dahil tinanggihan kong tawagin ka sa tunay mong pangalan? Sagot ni Kim Gongja, ang sinasabi ko lang, sana bawasan mo ang pagkamataas habang sinasabi mo ang mga bagay na yan. Iyan, bumaba ka sa kabayo mo. Iyan nga ang mga salitang inaasahan ko mula sa isang walang kwentang tagapagsilbi, tugon ng ginang ng pilak na liryo. Gayunpaman, sang-ayon ako sa punto mo. Balikan natin ang tunay na usapan. Nauunawaan kong hindi mo habol ang aking kaluluwa. Kung ganoon, ano ang layunin mo sa pagtawid sa mundong ito? Isang mundong paulit-ulit na inuulit ang parehong 10 araw. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, nagpapahiwatig ng hinala ng ginang ng pilak na liryo sa tunay na intensyon ni Kim Gongja. Nag-aalinlangan akong basta ka lang ipinatapon dito dahil ayaw sa iyo ng konstelasyon mo, patuloy niya. Narinig kong katamtaman lang si Humustra, pero kahit ganon, hindi ko pinaniniwalaang nandito ka para lang magbakasyon. Kaya, aktor na gumaganap ngayon bilang tagapagsilbi ng ginang ng pilak na liryo, sagutin mo ito.
Hindi ako magtitiis ng kahit anong kasinungalingan. Sa sandaling linlangin mo ako, hindi mo na matutupad ang layunin mo. Nanahimik si Kim Gong-jae, maingat na pinag-iisipan ang mga sinabi ng ginang. Dagdag ng ginang, hindi ko ibinubunyag ang puso ko sa sinumang hindi muna nagbubunyag ng kanila. Nagtanong si Kim Gong-jae sa sarili, bakit nga ba ako nandito sa mundong ito? Dahil ba kailangan naming sakupin ito bilang ika-25 palapag ng aming tour? Naalala niya ang mga salita ni Anastasia, ang pinuno ng Black Dragon Guild. May dahilan kung bakit ito ang nirerekomenda kong Apocalypse para sa ika-25 palapag. Una, mataas ang antas ng mahika at alkimya dito, ibig sabihin, sagana sa yaman. Sa isip ni Kim Gong-jae, hindi, kahit ibang Apocalypse piliin namin, ayos lang. Pero nandito ang isang piraso ng aking banal na espada, hindi ba? Nabanggit din ni Anastasia ang posibilidad na makakuha ng bagong kasanayan at mga artepakto sa mundong ito. Alam ni Kim Gong-jae na kahit pa lumalakas siya sa paghahanap sa mga Sisters of Sparkly, bilang kanilang tagapangalaga, kaunti lang ang naidagdag sa kanyang lakas. Naalala niya ang huling sinabi ni Anastasia, at isa pa, may subgenre ang Apocalypse na ito romansa. Naalala rin niya ang sinabi ng Sword Emperor, si Bae Huryeong, hindi mo pa nararanasan ang kasiyahan ng mundong ito. Nakakatawa, bulong ni Kim Gong-jae sa sarili, hindi pa nga ako nagkaroon ng kasintahan kahit minsan. Hindi ko pa rin alam kung ano ang pag-ibig, pag-amin ni Kim Gong-jae. Ang emosyon ng isang umiibig, wala pa akong kaalaman tungkol sa mga yan. Baka hindi mo alam, pero ang genre ng mundong ito ay romansa. Sa tingin ko, ito ang perpektong paraan para matutunan ko ang pag-ibig. Gusto kong matutunan ang mga bagay na kulang sa akin. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi nalalaman ang tungkol dito. Hindi ko mararamdaman na nabuhay ako ng buo kung hindi ko ito naranasan. Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, gusto mong matuto ng pag-ibig? Sa akin. Hindi ako sigurado dyan. Mas tama siguro, paglilinaw ni Kim Gong-jae, gusto kong matuto ng pag-ibig mula sa mundong ito. Gusto kong malaman kung saan ako kulang. Gusto kong maranasan ito. Bakit mo ako hinahanap kung ganon? Tanong ng ginang. Hindi ba't mas mabilis kung kay ginang gintong bulaklak ka matututo? Hindi pwede, sagot ni Kim Gong-jae. Mas malala pa siya kaysa sa akin. Kung gusto kong matuto, dapat sa mas marunong ako matuto. Uminom ng malamig na tsaa ang ginang, iniisip ang kanyang sagot. Tama ka nga siguro, pag-amin niya. Si ginang gintong bulaklak ay nasa posisyong kailangan pa siyang turuan ng pag-ibig sa pag-ikot na ito. Pero hindi ko pa rin makita kung bakit ako ang hinahanap mo. Habang paubos na ang oras, sa wakas ay ibinunyag ni Kim Gong-jae, may dahilan. Gusto kitang maunawaan. Kahit hindi ko pa alam kung dapat ba akong pumanig sa koronel prinsipe o sa imperyo, ikaw ay kusang loob na nag-alay ng buhay mo sa kanila. Gusto kong maintindihan kung paano mo nagagawa ito. Kung dahil ito sa pag-ibig, gusto kong maranasan ang ganoong emosyon, tulad ng sayo. Namulat ang mga mata ng ginang ng pilak na liryo sa gulat nang marinig ang kanyang mga salita. Medyo nakakahiya sa akin, pag-amin ni Kim Gong-jae, pero ito ang tapat kong sagot. Sa gulat pa rin, sumagot ang ginang ng pilak na liryo, hindi ko pa kailanman naranasan ang ganito, ang gustong matuto ng pag-ibig. Ipinapakita lamang nito kung gaano kakatapang. Gusto mo akong maunawaan? Huwag mong babanggitin ang pag-unawa ng basta-basta. Isang salitang maaaring makasakit yan dahil ang pag-unawa at ang pananagutan ay hindi palaging magkaiba. Tinawag ni Kim Gong-jae ang tagapagtala, si Humustra. Pakiusap, itigil mo muna ang pagsasahimpapawid. May nais akong sabihin kay ginang ng pilak na liryo. Lumabas ang abiso mula sa sistema, pumayag ang tagapagtala sa sulok at binigyan si Kim Gong-jae ng 10 minutong scene skip. Masayang tumingin si Kim Gong-jae sa ginang at sinabi, isa rin akong regresor, pero iba ang aking pagbalik sa nakaraan kaysa sayo. Lumapit siya habang nagsasalita. Sabi mo inuulit mo ang huling 10 araw ng buhay mo, tama? Ako naman ay bumabalik sa araw bago ako mamatay. At hindi ito basta umuusad. Kapag may pumatay sa akin, nakakakita ako ng trauma ng taong iyon. Ang trauma nila, tanong ng ginang ng pilak na liryo. Naaaninag ko ang kanilang mga alaala, mga tagpo sa kanilang buhay, pati ang pinakamalalim na sugat sa kanilang puso, paliwanag ni Kim Gong-jae. Kung ang sugat ay dulot ng pagkawasak ng isang bagay na mahalaga, nakikita ko rin ang mga alaala niyon. Naalala ni Kim Gong-jae sa sarili, siguro matagal ko nang gustong may mapagsabihan ng sarili kong kwento. Kaya mas madali kong nauunawaan ng iba, sabi ni Kim Gong-jae sa ginang ng pilak na liryo. Lalo na ang mga taong pareho ng kalagayan sa akin, mga taong may kahalintulad na karanasan.
Ito ay parang kasanayan o kakayahan, dagdag pa ni Kim Bong-ja. Pero may takot ako na baka masyado akong masanay sa madaling pag-unawa sa iba. Isang mahalagang tao sa buhay ko ang nagsabi sa akin, huwag na huwag kang masasanay sa iyong kakayahan. Pero kung ako lang ang nakaunawa sa iba, hindi na yon tunay na pag-unawa, singit ng ginang ng pilak na liryo. Pero kahit ganoon, hindi ko kayang iwanan na lang ang mga tao dahil simula ni Kim Bong-ja. Maski pa magmukha itong pagkukunwari, putol muli ng ginang, gusto kong malaman ng mga tao na nandito ako at pinoprotektahan ko ang lugar na ito para sa kanila. Ang mamuhay ng ganon ay isang biyaya, hindi ba't ganon? Tumango si Kim Bong-ja bilang pagpayag at pag-unawa sa lalim ng kanyang mga salita. Nagpatuloy ang ginang ng pilak na liryo, maaaring isang iglap lang ang pag-unawa, pero ang pananagutan ay habang buhay. Pumasok ka sa impyerno ng kusa, ano? Lumabas ang abiso ng sistema na ang kakayahang scene skip ay natapos na. Tumingin ang ginang ng pilak na liryo kay Kim Bong-ja at saka sa orasan ng buhangin. Kumuha siya ng isa at sinabi, sige, tagapagsilbi ni ginang gintong bulaklak, tuturuan kita tungkol sa pag-ibig. Dagdag pa niya, tuturuan kita tungkol sa pag-ibig, pero sa loob ng isang linggo simula ngayon hanggang sa pagtatapos ng mundo, kailangan mong maging eksklusibong tagapagsilbi ko, hindi ni ginang gintong bulaklak. Eksklusibong tagapagsilbi, tanong ni Kim Bong-ja. Tugon ng ginang ng pilak na liryo. Ang alam ko lang ay mahalin ang sarili ko. Hindi ko pa kailanman itinuro sa iba kung paano magmahal. Ang tanging paraan para maituro ko ito sa iyo ay ipakita ito mismo. Muling tumingin siya sa orasan ng buhangin. Kaya kailangan mong manatili sa tabi ko upang matutunan ito, hindi ba? Tahimik na nag-isip si Kim Bong-ja. Ngayon ko lang naisip, parang talo ako sa kasunduang ito. Ipapakita ko pa sa iyo lahat ng kahiyahiyang bahagi ng pribado kong buhay. Magpasalamat ka sa swerte ng iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, pabirong sabi niya. Inisip ni Kim Bong-ja na siya ay isang mayabang na maharlika. Sa isa pang tagpo, nasa labas si Kim Bong-ja ng mansyon ng ginang ng pilak na liryo at pumasok siya. Patawad kung maabala habang naghahanda pa ang mga tagapagsilbi, sabi niya. Tinanggap ng ginang ang kanyang pagdating at inutusan ang isang tagapagsilbi na papasukin siya. Sumagot ang tagapagsilbi, ayon sa kagustuhan niyo, ginang, at binuksan ang isang pisara. Tinignan ni Kim Bong-ja kung ano ang nakasulat, Aralin Irye, 1, Batayan, nagsisimula ang pag-ibig sa lugar kung saan ka nakatagpo ng isang malditang babae. Naalala ni Kim Bong-ja na pag-isipan ko ito kagabi. Nag-isip ang ginang ng pilak na liryo, anong paraan ang dapat kong gamitin upang turuan ka tungkol sa pag-ibig? Dahil wala akong oras upang pagtuunan ka lamang, hindi ko magagawang tulungan kang matagpuan ang iyong unang pag-ibig, tama. Tinuro niya si Kim Bong-ja at sinabi, kaya balak kong unti-unting ituro sa iyo ang mga dapat mong malaman tungkol sa pag-ibig. Ulitin mo, nagsisimula ang pag-ibig sa lugar kung saan ka nakatagpo ng isang malditang babae. Inulit ni Kim Bong-ja ang parirala. Isang malditang babae, sabi ng ginang. O baka mga malditang babae pa, dagdag niya habang tinatakpan ang mukha ng pamaypay sa mapangakit na paraan. May umiiral dyan sa labas na unang pag-ibig na perpekto mula simula, kung saan kaya mong alagaan at unawain ang isa't isa hanggang sa maging habang buhay na kasama. Pero hindi iyon ang sitwasyon mo, sabi niya na ikinagulat ni Kim Bong-ja. May 79% posibilidad na ang babaeng makikilala mo ay isang masungit na tao. At kahit hindi siya ganun ngayon, magiging ganun din siya kalaunan. Dahil imposible para sa sinumang tao na palaging mabait sa eksaktong sukat na iyon. Inutusan ng ginang ng pilak na liryo ang tagapagsilbing paikutin ang pisara, at sa likod nito ay nakasulat, Aralin Irye. 1, mas masinsin, isa ka ring malditong gago. Pero huwag kang masyadong masaktan dyan, paglilinaw niya. Ang mga tao ay hayop na natututo mula sa karanasan. Ang taong nasaktan sa kamay ng isang malditang tao, at ang taong magiging ganoon ding masama, ay maaaring pigilan ang sarili na ulitin ang parehong pagkakamali. Kailangan lang nilang matutunan kung anong klaseng tao ang masama at kung paano hindi maging ganoon. Frustrated na sumagot si Kim Bong-ja, hindi ba pwede na lang na maging maayos ang lahat mula sa simula? Huwag kang umasa sa mga tao, tagapagsilbi, sigaw ng ginang ng pilak na liryo. Makakalimutan ng mga tao ang kanilang sinabi, aayusin ang kanilang damdamin at pagkatapos ay susuko. Ang paglimot at pagsuko, iyan ang dalawang batayang tuntunin sa pakikipagrelasyon. Tahimik na pinag-isipan ni Kim Bong-ja ang mga sinabi niya.
Nagtapos ang ginang ng pilak na liryo sa pagsasabing, at kung tunay mong nais magmahal ng isang tao, kailangan mo ring matutong alalahanin at patatagin ang iyong sarili. Sumagot si Kim Bong-jae, kailangan ko ring matutunan ang dalawang bagay na yon. Isa ka talagang bata, puna ng ginang ng pilak na liryo. Makita mo lang, maniniwala ka na. Ipapakita ko na lang sa'yo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Nagtanong si Kim Bong-jae, ipapakita mo sa akin. Paano? Hindi mo ba pwedeng sabihin kahit nakita ko na? Lumapit ang ginang ng pilak na liryo kay Kim Bong-jae at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ako ang nagmamahal sa pinakamasamang tao sa mundo, deklarasyon niya. Tara na, sigaw niya. Habang nararamdaman ang mainit at maalagang kamay ng ginang ng pilak na liryo sa kanyang balikat, lumingon si Kim Bong-jae sa kanya at sinabi, hintayin mo ako. Sa labas, naglalakad ng magkatabi si Kim Bong-jae at ang ginang ng pilak na liryo. Ipinagmamalaki ng ginang ang kanyang mapuputing mga binti habang naglalakad sila. Lumapit ang isang tagapagsilbi sa ginang at nagsabi, Ginang, narinig niyo ba? Sumagot siya, narinig ko. Nagtanong ang ginang ng pilak na liryo, gising na ba ang kanyang kamahalan? Ang isang pinuno ay dapat nagigising ng mas maaga kaysa sa kanyang mga nasasakupan. At saka sinabi niya sa tagapagsilbi, malamang ay tulog pa siya. Buksan mo ang pinto. Nag-alinlangan ang mga tagapagsilbi, patawad po, ngunit mahigpit ang utos ng kanyang kamahalan. Sabayu ko ng malalim ang dalawang tagapagsilbi sa harap ng ginang. Lumapit ang ginang ng pilak na liryo sa tagapagsilbi at ibinulong, alam kong iniutos niya siguro na huwag akong papasukin, kahit anong mangyari kapag dumating ako. Pero ang emperador ay nag-aalala para sa tagapagmana ng korona at inutusan akong gawin ito. Sabihin mo nga sa akin, tagapagsilbi ka ba ng tagapagmana ng korona o ng emperador? Isipin mo iyon. Pawisan at takot na takot ang tagapagsilbi. Kalaunan, pinapasok din ang ginang ng pilak na liryo at si Kim Bong-jae sa silid. Kumatok ang ginang at tinawag, kanyang kamahalan, gising na ba kayo? Sumagot ang tagapagmana, huwag kayong pumasok. Hindi na tinag ang ginang ng pilak na liryo. Kinuha niya ang kanyang gintong susi at idineklara, kung gising ka na, papasok na ako. Nagulat si Kim Bong-jae at naisip kung paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ang ginang ng pilak na liryo. Sa loob, nabigla ang tagapagmana sa kama. Pinagalitan siya ng ginang, sumikat na ang araw at nandyan ka pa rin sa kama. Sa palagay mo ba ay tama ito para sa isang taong magiging tagapagmana ng bansa? Sumigaw ang tagapagmana para ipasara ang pinto at tinanong kung may tao bang pwedeng tumulong sa kanya. Tinawag ng ginang ang kanyang tagasilbi at sinabi kay Kim Bong-jae, ituturo ko na ang ikalawang aralin. Binuksan ng tagasilbi ang pisara, kung saan nakasulat ang ikalawang aralin, kung hindi mo maiiwasang makatagpo ng masamang tao, matutong mag-enjoy. Nagtanong si Kim Bong-jae, paano ko ma-enjoy yon? Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, malamang ay mai-in-love ka rin balang araw, at ang una mong pag-ibig ay isang masamang tao. Kung ganon din lang, matutong enjoy ito. Pumikit siya ng daliri, at inilantad ng tagasilbi ang mas masinsing bersyon ng aralin, kailangan mong maging mas masamang tao kaysa sa taong makikilala mo. Bigla, dalawang tagapagsilbi ang sumaboy ng malamig na tubig sa natutulog na tagapagmana. Sabi ng ginang ng pilak na liryo, ang pakikipagrelasyon sa isang masamang tao ay parang digmaan. Kapayapaan ang pinakamainam na sitwasyon. Kung ang taong makikilala mo ay mabait, dapat ganon ka rin. Pero kung hindi talaga maiiwasang masama siya, tandaan mo ito. Ipinakita niya ang kanyang magandang pamaypay, kung saan nakasulat ang kasabihan para sa araw na iyon, huwag maging mabait sa masamang tao. Pinauulit niya ito kay Kim Bong-jae at sinunod naman niya. Nagpatuloy ang ginang, gustong makita ng tao ang sarili nilang cool, matalino o mabait sa iba. Base sa nakikita ko, kabilang ka sa huling kategorya. Iwasan mo iyan. Sabay sara niya sa kanyang pamaypay. Inutusan niya ang mga tagapagsilbing buksan ang pinto at lumabas. Ang tagapagmana ay nabasa, kahit tagsibol na, at ako'y nag-aalala sa kanyang kalusugan, sabi niya sa mga tagapagsilbi. Asikasuhin niyo siya agad. Napasigaw ang mga nagulat na tagapagsilbi, kanyang kamahalan. Sinabi ng ginang ng pilak na liryo kay Kim Bong-jae, yukit mo ito sa iyong isipan. Ito ang formula sa pakikipagrelasyon. Ang gwapo ay matatalo ng matalino at ang matalino ay matatalo ng salbahe. Kaya ang tunay na nagtagumpay sa pag-ibig ay ang taong maganda, matalino pero masama. Tandaan mo iyan.
Tumango si Kim Gongja bilang pag-unawa habang pinapanood ang mga tagapagsilbing pinupunasan ang tagapagmana sa kama. Sabi ni Kim Gongja sa tagapagmana na malayo ito sa imahen ng pag-ibig na nasa isip niya na inaasahan niyang mas romantiko. Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, at iniisip mong ang pag-ibig ay ginagawa ng puso, hindi ng isipan. Tama rin naman iyon. Pero nakadepende ito sa iyong kapalaran. Hindi madaling makatagpo ng isang tao na magpapatibok agad ng iyong puso sa unang tingin. Depende rin ito sa klase ng buhay na iyong isinabuhay, makaapekto rin iyon sa kung anong klaseng tao ang magpapabilis ng tibok ng puso mo. Pagkatapos ay inalok sila ng isang tagapagsilbi na samahan patungo sa silid pagtanggap. Naisip ni Kim Gongja na parang mas tirahan pa ng ginang ng pilak na liryo ang lugar kaysa sa tagapagmana ng korona. Sabi ng ginang, ang ma-in-love sa unang tingin ay nangangahulugan na kaya mong makita kung paano namuhay ang isang tao hanggang ngayon. Sabi ni Kim Gongja, parang komplikado yon. Sumang-ayon ang ginang. Nga. Umupo siya sa isang upuan at nagdagdag, dahil nga medyo komplikado, gusto mo bang subukan ang isang bagay? Tumingin siya kay Kim Gongja na may mapanuksong titig at sinabi, subukan mong patibukin ang puso ko. Nagtanong si Kim Gongja, paano ko gagawin yon? Sumagot ang ginang, kailangan mo lang gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Nagtanong si Kim Gongja, at ano naman yon? Nagbiro ang ginang, kailangan ko pa bang sabihin yon? Baka mamaya hingin mo na lang din na ako pa ang maghanap ng mahal natin. Gusto ko ikaw ang mag-isip at ipakita sa akin ang sagot mo. Matalino ka naman, baka magtagumpay ka pa. Kumuha si Kim Gongja ng isang bagay mula sa kanyang Amerikana, 3 baraha, at sinabi, ito ang mga baraha na ibinigay sa akin ni Hamustra, ang tagapag-ingat ng aklatan sa isang sulok. Base sa sinabi mo, parang gabay ito. Pagkasabi nito, winasak niya ang mga baraha sa harap ng ginang ng pilak na liryo. Naisip ni Kim Gongja na baka malaking tulong talaga ang mga barahang iyon sa pagdaan sa yugtong ito, pero ang pinakamaikling daan ay ang ipakita ang kanyang sinseridad. Napatingin ang ginang ng pilak na liryo sa mga piraso ng baraha at nagulat. Bigla siyang umiti at tinawag si Kim Gongja na lumapit. Lumapit ito at sinabi ng ginang, ang tangkad mo masyado. Lumapit ka pa, sabay kuha ng bote sa kanyang gilid. Bumulong ang ginang habang dahan-dahang hinahaplos ang leeg niya, sasabihin ko na ito ngayon pa lang, hindi ako mananagot para sayo. Naamoy ni Kim Gongja ang samyo ng puting liryo, at tinanong siya ng ginang, mabango ba? Patuloy siyang hinaplos sa tainga ng ginang. Sumagot ng si Kim Gongja at nagsalit-salit ang kanilang mga kamay. Tinanong muli ng ginang, gusto mo ba? Sumagot siya ng. Lumapit pa ang ginang, sinabing gusto rin niya ito raw ang paborito at pinakamamahal niyang samyo. Hindi naman masama na ipakita ko sa'yo kung sino talaga ako, anya, habang naramdaman ni Kim Gongja ang isang patak ng pawis na dumaan sa kanyang baba. Tumulog ang orasan, at sinabi ng ginang na ipagpatuloy nila ang paglalakbay ng magkasama, sabay bitaw sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, mapanuksong sabi ng ginang ng pilak na liryo kay Kim Gongja, may ikukwento akong lihim mamayang gabi. Naisip ni Kim Gongja na mukhang napapasubo na siya. Lumitaw ang abiso ng sistema sa kanyang likuran, nagkakaroon siya ng pagsasanib sa karakter. Naisip niya, baka nga umiibig na siya sa ginang ng pilak na liryo. Sa labas, nakahiga si Kim Gongja sa damuhan habang nakatingala sa langit. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Bae Huryeong, ang emperador ng espada, ng Chi Zombie, pero hindi gumagalaw si Kim Gongja. Hoy, Zombie Kim, sigaw muli ng emperador ng espada, kasunod ng imakitid ang mata Kim. Kulto ka ba? Sa isipan ni Kim Gongja, patuloy na gumugulo ang alaala ng ginang ng pilak na liryo. Biglang nagsalita ang interogador ng kulto at tinawag siyang kikamahalan ng kamatayan, tinatanong kung naririnig siya. Nakahiga sa damuhan, mahina niyang sinabi, ano ba ang pag-ibig? Sabi ng emperador ng espada, nawawala na raw talaga si Kim Gongja, sinisisi ang sarili kung bakit pinabayaan niyang ma-in-love ito sa babaeng hindi niya ka-level. Habang sinasabi ito, walang pakialam siyang nangungulangot. Bigla, may naalala si Kim Gongja at binanggit ang salitang pagpapakamatay. Nagulat ang emperador ng espada at tinanong kung matino pa ba si Kim Gongja. Pinaliwanag nito na kung gagawin niya yon, baka mabalikan niya ang sitwasyon sa mas maagang yugto. Biglang tumalon si Sparkly at pinalo si Kim Gongja sa ulo, kaya napangiwi ito. Aminado akong nawawala na ako sa sarili ko, pero anong magagawa ko kung siya lang ang nasa isip ko, daing niya.
Sabi ng emperador ng espada, mukhang tuluyang nababaliw na si Kim Gong-je sa sinasabi niya. Matigas na sabi ni Kim Bong-je, hindi ako maghuhugas ng mukha ngayon. At kung sakali mang maghugas ako, hindi ko hugasan ang tenga ko. Hindi mo pa ba naaamoy ang liryo? Gusto mong amuyin ang tenga ko? Ikinibit balikat ng emperador ng espada ang sinabi niya na parang isa na namang kalokohan. Pagkatapos, inalala ni Kim Gong-je ang tagapagmana ng korona na may buhok parang ramen at naisip kung ilang beses ba nitong iniligtas ang mundo sa nakaraang buhay para karapat-dapat siya sa pagmamahal ng ginang ng pilak na liryo. Sinabi niyang gusto rin niyang sagutin ang bawat nakakakiliting komento sa internet, gusto kong maging katulad ng tagapagmana ng korona. Umiling ang emperador ng espada sa mga sinabi niya, sabay bulong na magugunaw ang mundo kapag natuto ng tunay na pagmamahal si Kim Gong-je. Nagsisi siya na pinayuhan niya ito tungkol sa pag-ibig. Sinabi ni Kim Gong-je na nasa 21% na ang kanyang pagsasanib at maging ang may-ari ng kanyang katawan, ang butler, ay tila sumasanib na rin. Inisip niyang baka na in love din ang butler sa ginang ng pilak na liryo. Nagtanong ang emperador ng espada, hindi ba si ginang gintong bulaklak ang gusto ng butler? Mariing sagot ni Kim Gong-je, wala kang alam. Ang pag-ibig ay hindi nakaukit sa bato. Pag-ibig ay pag-ibig. Na-disappoint ang emperador ng espada at pinaalalahanan siyang kagabilang niya natutunan ang tungkol sa pag-ibig. Tumingala si Kim Gong-je sa langit at tahimik na inisip kung paano niya maililigtas ang ginang ng pilak na liryo at mapapaligaya ito. Lungkot na lungkot ang emperador ng espada at sinabi kay Kim Gong-je na magsimula siya sa mas kilalanin pa ang ginang. Pinayuhan niya ito, kapag nakikipag-date ka, kailangan mong ipakita palagi ang sarili mo sa kanya. Pero ngayon, ikaw na ang eksklusibong tagapaglingkod niya, di ba? May bentahe ka na sa lugar dahil palagi kang nasa tabi niya. Tumingin si Kim Gong-je sa ibong lumilipad habang iniisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bentaheng geograpikal sa isang mundong malapit ng magwakas. Naisip ng emperador ng espada, si Bae Huryeong, na malaki na talaga ang problema. Napatingin naman sa kanya si Kim Gong-je. Narinig ni Kim Gong-je ang tunog ng kampana at napagtanto niyang tapos na ang klase. Kailangan na niyang sunduin ang interogador ng kulto. Ang ibig kong sabihin, interogador ng kulto, pagwawasto niya. Sa kalagitnaan ng gabi, sinabi ng ginang ng pilak na liryo kay Kim Gong-je na hindi niya dapat isipin ito bilang gantimpala lamang para sa isang kahanga-hangang ginawa. Habang hawak ang isang lampara at naglalakad sila sa pasilyo, sinabi niya, sasabihin ko ang lihim ko. Sumunod ka. Pinagpapawisan si Kim Gong-je sa loob ng kanyang guwantes habang patuloy silang naglalakad. Tinanong ng ginang ng pilak na liryo si Kim Gong-je kung ano ang iniisip nito. Nataranta siya at sinabing, ano po? Pinaalala sa kanya ng ginang na siya ang kanyang eksklusibong tagapaglingkod, kahit pansamantala lang, at kailangan niyang sagutin ito. Nataranta si Kim Gong-je at inamin, iniisip kong hawakan ang kamay mo. Nagulat siya sa sarili at pinagalitan ang sarili sa loob ng isip, ano bang sinabi ko? Biglang lumapit ang ginang ng pilak na liryo at hinawakan ang kamay niya. Tinawag ni Kim Gong-je ang pangalan niya at tinanong siya ng ginang kung iniisip niya ito buong araw, sabay idinikit ang dibdib sa kanya. Tinanong pa ng ginang kung namiss niya ang haplos at amoy nito kung inisip niya yun. Hindi makapagsalita si Kim Gong-je. Ipinilit ng ginang, sagutin mo ako. Kapag hindi ka naging tapat, bibitawan ko ang mga kamay mo. Kinakabahan, inamin ni Kim Gong-je, lahat ng iyon. Hiniling ng ginang na sabihin niya ito ng maayos. Pinagpapawisan si Kim Gong-je at nauutal na sinabi, ikaw lang ang inisip ko buong araw ngayon. Pinuri siya ng ginang ng pilak na liryo ng magaling. Lumitaw ang sistemang abiso na nagpapakitang nagsasanib na si Kim Gong-je sa karakter niya na may kasalukuyang porsyento na 20%. Nalilito si Kim Gong-je at sinabi sa sarili na hindi na niya alam ang nangyayari at hindi na rin niya alam ang dapat gawin. Sinabi niya sa ginang ng pilak na liryo, hindi natin dapat gawin ito habang nilalaro ng ginang ang kanyang bawtay. Tinanong siya ng ginang, ano to? Mabilis na nag-isip si Kim Gong-je at sinabing, ako ay isang taong nagmula sa labas ng mundong ito. Hiram ko lang ang katawan ng tagasilbi mo. Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, at ano ngayon? Hindi mo ba ako tiningnan bilang tao? Lumitaw ang sistemang abiso, isang pusong may balot na pilak ang nakatingin kay Kim Gong-je. Nagpatuloy ang ginang ng pilak na liryo, ibig sabihin, tulad ka rin ng ibang apostol. Tinitingnan mo lang ako bilang isa sa mga taga rito.
Hindi ba't sa mga salita ni Hamustra na nagpadala sa'yo rito, isa lang akong karakter? Mukhang sasabog na si Kim Gong-jae sa bigat ng sitwasyon. Bigla niyang nasabi, ang orihinal kong pinaglilingkuran ay si Ginang Gintong Bulaklak, kaya kailangan kong pagsilbihan si Ginang Pilak na Liryo para sa aking misyon. Lumapit pa ang Ginang ng Pilak na Liryo at sinabing, ang weirdo mo. Kakadaldal mo lang na ako lang ang inisip mo buong araw. Ibig sabihin, hindi mo siya naisip, di ba? Pagkasabi nito, binitawan na niya ang bow tie ni Kim Gong-jae. Muling lumitaw ang sistemang abiso, pusong balot ng pilak na nakatingin kay Kim Gong-jae. Tinanong ng Ginang ng Pilak na Liryo, kasinungalingan ba yon? Nakatitig si Kim Gong-jae sa kanya, namumula ang pisngi, at sumagot, hindi ako nagsinungaling. Pagkatapos, yumuko ang Ginang ng Pilak na Liryo at bumulong sa kanyang tainga, tawagin mo akong amo. Isang beses lang. Gusto ko, tapat ka kapag ginawa mo. Kapag ginawa mo yan, bibigyan kita ng matamis na gantimpala. Habang papalapit na si Kim Gong-jae para gawin yon, biglang sumigaw si Bae Huryeong, ang emperador ng espada, Gong-jae. Lumitaw ang sistemang abiso, nanginginig si Sparkly, sinusubukang ibalik ang ulirat ni Kim Gong-jae. Tinanong siya ng Ginang ng Pilak na Liryo, bakit? Ayaw mo ba ng gantimpala? Isa lang naman. Nag-isip si Kim Gong-jae. Isa lang naman. Ayos lang siguro kung isang beses lang. Kahit may mangyaring masama, pwede ko namang ibalik ang oras. Baka ito na rin ang kailangan kong gawin para makuha ang mahalagang impormasyon para malampasan ang mundong ito, kaya kahit isang beses lang Nag-flashback siya. Sa isang eksena, sinabi ng emperador ng apoy sa kanya, alam mong ako ang emperador ng apoy, di ba? Dapat mamatay ka na. Sa isa pang eksena, niyakap siya ng albularyo at sinabing, kamahalan ng kamatayan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa isa pa, lumuhod ang Panginoon ng mga demonyo, si Preta, at sinabing, aking Panginoon. At sa huli, ang kanyang guro ay sinabi habang namamatay, aking disipulo. Tinanong ni Kim Gong-jae ang sarili, ako ba ang tipo ng taong basta na lang sumusunod sa iba? Pagkasabi nito, hinawakan niya ang balikat ng Ginang ng Pilak na Liryo. Tinanong niya ang sarili, gaano na lang ba gumaan ang pasan ko sa balikat? Hindi. Ako ang Panginoon ng gutom na demonyo, ang batang pinuno ng kulto ng demonic cult. Pagkatapos, hinawakan ni Kim Gong-jae ang mga kamay ng Ginang ng Pilak na Liryo at sinabi, patawad, Ginang ng Pilak na Liryo. Hindi kita maaaring kilalanin bilang tunay kong amo. Inaayos niya ang kanyang bow tie habang iniisip na ginawa niya ang lahat ng ito upang hindi siya mauwi sa kaparehong landas ni Yosoha. Kaya siya tumakbo sa mga nyebeng parang kasama si Alchemist Castellan para walang masawi. Sinabi ni Kim Gong-jae sa Ginang ng Pilak na Liryo, gusto kong matutunan ang kaligayahan ng pag-ibig, pero ayokong matutunan ito kapalit ng pagkawala ko sa sarili. Kung talagang nais mong makuha ang puso ko, kailangan mong gawin ito sa ibang paraan. Tatanggapin kitang amo pero gusto kong tanggapin mo rin ako bilang amo mo. Ang mga pasya mo ay magiging pangunahing konsiderasyon sa buhay ko, at ituturing kong mas mahalaga ang payo mo kaysa sa sarili kong paniniwala. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa pinakauna, pero para magawa ko yan, gusto kong gawin mo rin yon para sa akin. Kung ibibigay ko ang puso ko sa iyo, paano pa ako makakahinga? Kailangan mong ibigay ang puso mo sa akin para magpatuloy akong mabuhay. Kung gusto mong mabaliw ako sa iyo, kailangan mo ring gawin yon para sa akin. Binitiwan ng Ginang ng Pilak na Liryo ang mga kamay ni Kim Gong-jae at pinabayaan ang lamparan na malaglat. Sinabi niya, talagang iba ka sa mga ibang hangal na apostol. Akala ko isa ka lang inosenteng bata, pero kahit baguhan ka sa pag-ibig, marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Mukhang minadali ko. Sumagot si Kim Gong-jae, tinukso mo akong maging tagapaglingkod mo, di ba? Pinulot niya ang lampara at nagdagdag, sinabi mo na ang pag-unawa at pagiging responsable ay hindi naman magkaibang bagay, di ba? Pero ang isang panig na responsibilidad ay isang panig lang na pag-unawa. Ibinigay niya ang lampara pabalik sa Ginang at tinanong, hindi yan ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo. Kaya, ano nga ba ang lihim na gusto mong sabihin? Habang lumalayo, sumagot ang Ginang ng Pilak na Liryo, may kayamanang pamana ang pamilya ko na minana sa maraming henerasyon. Isang espada na may salitang alamat sa pangalan na parang biro kung tutuusin. Sinasabing kaya nitong tuparin ang isang kahilingan kung ipagdarasal mo ito, pero may kondisyon. Sabay nilang tiningnan ang isang malaking bagay na natatakpan ng pulang tela. Inalis ng Ginang ng Pilak na Liryo ang takip at lumitaw ang isang salamin na may espadang may pulang aura.
Lumabas ang sistemang abiso, naramdaman ni Sparkly ang enerhiya ng kanyang kapatid. Nagpatuloy ang ginang ng pilak na liryo, ito ang espada ng kahilingan, pamana ng aming pamilya. Pero may isang kondisyon, para tumupad ng kahilingan, kailangan itong itarak sa sariling puso ng gagamit. Lumabas ulit ang sistemang abiso, muling naramdaman ni Sparkly ang enerhiya ng kanyang kapatid, at sumunod ang isa pang abiso, ito ang ikatlong espada ng kapatid na banal ng panalangin ng tagapangalaga, ayon kay Sparkly. Hinawakan ang ginang ng pilak na liryo ang espada at nagsalita, bago pa ako naging regresor, noong nagsama si Crown Prinsipe at si Ginang Gintong Bulaklak, sobrang galit ko kaya humiling ako sa espadang ito. Ikinuwento niyang humiling siya ng walang hanggang pag-ibig habang hawak ang espada, itinarak ito sa kanyang puso sa harap ng salamin. Kaya naging walang hanggan ang pag-ibig ng ginang ng pilak na liryo. Nagpatuloy siya, kahit mamatay ako, hindi ako tuluyang namamatay, at ang damdamin ko para sa Crown Prinsipe ay hindi rin nagbabago. Mula noong araw na yon, naging walang hanggan at hindi nagbago ang puso ko. Pagkatapos, kinuha ng ginang ng pilak na liryo ang kamay ni Kim Gong-jae at inilagay ito sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Nagulat si Kim Gong-jae, wala siyang maramdaman na tibok ng puso. Tinanong siya ng ginang ng pilak na liryo, sabi mo gusto mo ang puso ko, di ba? Pasensya na, pero wala akong pusong maibibigay sa'yo. Lumabas ang sistemang abiso, ang pusong balot ng pilak ay nakatingin kay Kim Gong-jae. Sinabi ng ginang ng pilak na liryo kay Kim Gong-jae, tulungan mo ako. Panahon na para tapusin ang kailangan nating gawin ngayong araw. Tumunog ang orasan, hating gabi na, at isang pulang likido ang unti-unting dumadaloy papunta kina Kim Gong-jae at sa ginang ng pilak na liryo. Mahiwagang hinawakan ng ginang ng pilak na liryo ang kanyang espada. Tinanong ni Kim Gong-jae, ano ito, habang mahigpit siyang kumapit sa kanya. Sumagot siya, ito ang bangungot ko. Tagasilbi, huwag kang magpakampante. Simula ngayon, isa na itong ibang mundo. Lubos na itong naputol mula sa labas. Lumabas ang sistemang abiso, ang pusong balot ng pilak ay nagpakita. Nagsalita ang pulang likido, Crown Prinsipe, galit na galit ako sa'yo. Bago ka pa maging prinsipe, pinipitas mo ako ng bulaklak, pinupunasan ang luha ko gamit ang manggas mo. Pero mabuti ka pa rin, may marupok kang puso. May saysay ba ang magmahal sa isang taong dakila mula sa simula? Pagkatapos, sinaksak ng ginang ng pilak na liryo ang isa sa mga nagsasalitang labi, pero nagpatuloy ito, kahit nagalit ako sa'yo, ang kakayahang akayin ang isang katulad mo, yan ang tunay na pag-ibig. Mahal ko ang iyong kamahalan. Isa rin akong marangal na nilalang na marunong magmahal. Habang nilalabanan ni Kim Gong-jae at ng ginang ng pilak na liryo ang mga nagsasalitang labi, patuloy ang pagsasalita ng pulang likido. Ikinuwento nito kung paanong nilalandi ni Ginang Gintong Bulaklak ang Crown Prinsipe, na labis na ikinasuklam ni Kim Gong-jae. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sensasyon, katulad ng dati noong nakipaglaban siya sa haring demonyo ng ulan ng taglagas. Isang abiso mula sa sistema ang nagpakita ng pag-iral ng pusong nababalutan ng pilak, na ngayoy mas malinaw nang nakikita. Nakilala ito ni Kim Gong-jae bilang kapangyarihan ng isang konstelasyon. Ipinakita ng pulang likido ang isang eksena kung saan sinabi ng Crown Prinsipe sa ginang ng pilak na liryo, Laviel, ang iyong pamilya at ang imperial na pamilya ang nagtakda sa atin bilang magkasintahan. Ngunit wala akong pakialam kung ito ay kasunduang ginawa ng matatanda para sa atin. Narito ako ngayon upang formal na hingin ang iyong kamay. Laviel, papayag ka bang pakasalan ako kapag tayo'y mas tumanda pa? Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, opo, aking prinsipe, at sinabi naman ng Crown Prinsipe, ikaw lamang ang aking mamahalin, na sinagot ng babae ng, ikaw rin lamang ang aking mamahalin, aking prinsipe. Nagpahayag ng galit ang ginang ng pilak na liryo, isinumpa ang Crown Prinsipe sa kanyang pagkabigo sa mga pangakong binitiwan nito. Tinanggihan ito ng pulang likido, sinabing wala na itong magagawa dahil isa lamang itong pangakong ginawa noong kabataan at likas na makalimutin ang mga tao. Pinalakas ni Kim Gong-jae ang kanyang espada at pinakawalan ang demonic Heaven Divine Art, ikawalong anyo, espada ng pagsunog na agad winasak ang pulang likido. Mula sa gilid, napansin ito ni Emperador ng Espada Bae Huryeong at nagsabing, Ho! Mukhang kaya na niyang tapusin ang mga kalabang mababa ang antas sa isang atake. Malaki na ang kanyang ipinagbago. Humarap si Kim Gong-jae sa ginang ng pilak na liryo at tinanong, kailan ka pa naging isang konstelasyon? Binanggit din niya ang mga espiritong pamilyar ng konstelasyon, tinatanong kung siya ba ang lumikha ng mga ito.
Ipinaliwanag ng ginang ng pilak na liryo, nangyari ito sa sandaling sinaksak ko ang sarili kong puso. Walang konstelasyon ang mundong ito mula pa sa simula. Mahirap matukoy kung ito'y minsang umiral at pinatay, o kung hindi talaga ito kailanman narito. Dagdag ni Emperador ng Espada Bae Huryeong, mukhang pinatay ng pumatay sa konstelasyon ang orihinal na konstelasyong nanirahan sa mundong ito. Naisip ni Kim Gong-jae sa sarili na lalo pang lumalakas ang mga demonyo sa bawat araw, hindi lang dumadami at lumalaki, kundi tumitindi rin ang kanilang kapangyarihan. Nagpatuloy ang ginang ng pilak na liryo, nang magsimulang maulit ang ika-10 araw, naging kinatawan ako ng mundong ito. Kahit ayaw ko, ang oras sa mundong ito ay nagsimulang umikot sa akin bilang sentro. Pinaliwanag ni Emperador ng Espada Bae Huryeong, hindi karaniwan ang pagiging Diyos sa ganitong paraan. Sa pananaw ng Murim, isa siyang Diyos mula sa isang hindi pangkaraniwang pangkat. Kahit piraso lamang ang espada na kanyang ginamit, ito ay relihiyosong relikya, ang Diyosa ng proteksyon. Kung gamitin man iyon para saksakin ang sariling puso, magiging konstelasyon ang sinuman kahit ayaw nila. Bukod pa rito, binago ng espada ang kanyang katawan upang kayanin ang paulit-ulit na ugnayan ng panahon. Walang katawan ng tao ang kayang tiisin iyon. Bagamat hindi pa siya ganap na konstelasyon, resulta ito ng maraming pangyayari na perpektong nagtagpo. Naisip ni Kim Gong-jae na posible palang maging konstelasyon kahit hindi ito ginusto. Itinupi niya ang kanyang espada. Tinanong ng ginang ng pilak na liryo, kakaiba, hindi ka ba nadismaya? Nagtakang sumagot si Kim Gong-jae, paumanhin? Nagpatuloy ang babae, tama ka. Ano man ang kalagayan ng puso ko, ang mga demonyong iyon ay aking mga espiritu. Ang mga sinasabi kong parang bulong, kahit sa panaginip, ay mga sumpang mananatiling wagas at hindi nagbabago ang aking pag-ibig. Upang mapanatili ito, kailangan kong alisin araw-araw ang anumang dungis. Habang hawak ang salamin, sinabi niya, panghihinayang, pagkadismaya, paghihiganti iyan ang naging anyo ng mga demonyong nakita mo. Hindi ba nakakatakot? Bagamat tinuruan kita tungkol sa pag-ibig, kailangan ko na itong bawiin. Sinadya kong dalhin ka rito upang sirain ang ilusyon mo. Lumapit si Kim Gong-jae sa ginang ng pilak na liryo at sinabi, dismaya. Tinanong mo kung nakakatakot ito. Hindi sapat ito para madismaya ako sa iyo, patuloy niya habang nakatingin sa espada. Ibinunyag mo sa akin ang lihim mo. Ang isang tunay na nakakatakot na tao ay hindi kailanman magpapakita ng kanyang puso sa iba. Mabilis na lumapit ang ginang ng pilak na liryo kay Kim Gong-jae at nagsabing, isang araw mo pa lamang akong minahal. Pawang pambobola ang iyong mga salita. Problema ba kung isang araw pa lamang, hamon ni Kim Gong-jae? Paano kung mahalin kita ng 1 taon o ng 1,000 taon? Namangha ang ginang ng pilak na liryo habang lalo silang naglalapit. Patuloy ni Kim Gong-jae, pwede ba akong bumalik kapag nangyari na yon? Naisip ni Kim Gong-jae, sa sandaling ito, nakatiyak na ako, kahit ang butler ay inilalabas ang kanyang damdamin ngayon. Malakas niyang sinabi, sa mga mata ko, alam ko kung anong uri ng tao ang kinamumuhian at kinatatakutan mo. Alam ko kung ano ang nagpapasakit sa'yo. Siguro pareho tayo. At mahal kita dahil ganyan ka namuhay. Dahil ganyan din ako namumuhay. Sa sarili niya, naunawaan ni Kim Gong-jae, ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ay tunay kong nararamdaman. Bumulong siya sa tainga ng ginang ng pilak na liryo, gaya ng pagmamahal ko sa sarili ko, mahal kita. Nais kong mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Siguradong paiibigin kita. Wala akong pakialam kung bihag man ng mundong ito ang puso mo o hindi, kasama na rin ang mga alaala mo sa Crown Prinsipe noong kabataan mo. Tayong dalawa lang ang mga regresor sa mundong ito. Marami tayong oras na tanging sa atin lamang. Iaalay ko sa iyo ang sobrang daming oras na baka malunod ka na sa dami. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, balak mo bang ulit-ulitin ng walang hanggan ang huling mga araw ng mundong ito? Magsasawa ka rin? Sumagot si Kim Gong-jae ng may kumpiyansa, wala nang silbi ang pagtatangkang takutin ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabubuhay ako sa mga parehong araw na paulit-ulit. Curious, tinanong ng ginang ng pilak na liryo, paano kung magsawa ako sa iyo at utusan kang umalis? Sumagot si Kim Gong-jae ng may determinasyon, aalis ako. Ngunit hindi mangyayari iyon sa simula pa lamang, habang hawak ang mga kamay ng ginang ng pilak na liryo. Dapat ko yatang sabihin sobra na ang effort na ito, ngunit hindi ganito sa iyo, sinabi ng ginang ng pilak na liryo.
Bigla, 3 katulong ang dumating at isa sa kanila ang nagsabi sa ginang ng pilak na liryo, "Pasensya na po, Ginang I." Nagulat ang mukha ni Kim Gong-jae nang magpatuloy ang katulong, "Patawarin niyo po, pero si Ginang Golden Flower ay nagkakaroon ng gulo ngayon." At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.